Hey mga Airsoft, good day po mga kabigman. Hello mga Airsoft, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, no? Tonight, daos po natin to mga Airsoft. Actually, bukas na dapat ila-live to, no? Pero, hindi pa ako inaantok eh. Hindi pa ako inaantok, kaya sabi ko, tara, mag-roll tayo ng kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Kasi may mga naiwan tayo na tanong kagabi na mas makakatulong or mas maganda kung sasagutin natin ngayon, okay? Pagpasensyaan nyo na mga Airsoft kung kagabi medyo yung internet connection natin, no? Alam nyo naman, yun yung mga bagay na hindi natin saklaw, hindi natin kayang saklawan kung, 'di ba? Kasi internet service provider na yung mga Airsoft, no? Kaya pagpasensyaan nyo na po ako, no? Okay, good evening sa inyo lahat. Mga Airsoft, baka meron po kayong tanong. Baka meron kayong tanong. Meron ba tayong kwentuhan session tanong ang portion dito? Ayun na. Sige, yun ang lagay mo. Baka meron kayong tanong na gusto nyo magkaroon ng kasagutan. Baka meron kayong tanong na naguguluhan ang isip nyo. Tara dito mga Airsoft, bigay nyo sa akin. Sa abot ng ating mga kakayanan, pipilitin nating masagot yung mga tanong na yan. Okay mga Airsoft? Ngayon po, sit back, relax na kayo. Magsisimula na po tayo, okay? Pero bago ang lahat, unit ng ating ka-Airsoft, Perfecto Suganov. Tama ba ako? Suganov. Perfecto Suganov, care of Evelyn Suganov. Okay? Taga ano sila? Villa Maria Homes, Sumag, Bacolod City, Negros Occidental. Okay? Seaman yan si Sir. Okay, another seaman. Hello, sir. Ingat po kayo habang bumabag. Look, medyo taas mong konti itong sa live. Medyo tingala mong konti. Habang bumabagtas ng biyahe, ay ng habang, ito lang. Masyadong to eh. Nakababa masyado. Sige, medyo taas mong konti. Ayun, ito, okay na? Ayan na. Habang gumagampan ng trabaho, hello po sa iyo, no? Sir Perfecto Suganov. Okay, no? Hello po sa mga seaman, sa mga doktor, sa mga engineer, sa mga attorney, sa mga construction worker, sa mga security guard na sa ngayon ay nakasubaybay sa atin at nanonood at nanonood upang matuto, no, sa ating daily vlogs na ginagawa. Hello sa inyo mga Airsoft, hello sa inyo mga bossing. Ngayon po, review and unbox tayo ng unit ng ating ka-Airsoft na si Sir Perfecto Suganov. Huwag kayong mawawala kasi after ng review and unbox, dadako tayo sa ating kwentuhan session tanungan portion. Okay, no mga Airsoft? Number 1. Ano to? Ano na naman yung unit na yan, Big Man? Ano yung nasa harap mo? Okay? Mga Airsoft, ito po ay isang Beretta na unit. What is good and special about the Beretta? Hindi Bareta ha. Bareta kasi ano yung panlaba. No? Okay, no? What is good and special about the Beretta? Beretta Classic. Matandang baril. Magandang baril kasi one of the reliable pistol noong unang panahon. Okay? Iba na kasi ngayon eh. Siyempre, 'di ba? Nasa ano na tayo ngayon eh, nasa millennial stage na tayo, nasa millennial era na tayo, no? Actually, the bad side of the Beretta is, tatapatin ko lang kayo mga Airsoft pa, wala pong halong pambobola to. The bad side of the Beretta is medyo mahirap ang piyesa. Kasi ang Beretta is a well-known pistol, pero hindi na kasi siya ang madalas hanapin. Hindi na kasi siya ang madalas bilhin. Hindi na kasi siya yung flavor of the month or flavor of the year, no? Marami na kasing ibang Airsoft, ibang model na mas sikat kesa sa kanya, no?
I'm not saying, hindi ko sinasabing pangit si Beretta, pero sa estado natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, hindi na siya yung madalas hanapin. Okay? Bakit? Kasi nga, syempre, hindi ko lang alam bakit pero napansin ko lang sa Beretta, napakabagal maglabas ng unit. Hindi katulad ng mga Glock, mga 2011. Grabe, ang 2011, sobrang innovation, di ba? Ang bilis, talaga naman, ang bilis ng innovation. Kalalabas lang ng 5.1, naglabas ng 5.2, naglabas ng R, naglabas ng K, naglabas ng B, naglabas ng A. Oh, di ba? Oh. Tapos, itong isang kumpanya naglabas ng full CNC, itong isang kumpanya naglabas ng full metal, etc., di ba? Napakabilis ng pag-evolve ng 2011. Ang 2011 is nagmula sa 1911. Pero napakabilis nga ng pag-evolve ng 2011, no? Kaya ang 2011 ang isa sa mga talagang hinahanap. Okay? Ngayon, medyo sabihin na natin yung totoo na pag-iwanan ng Beretta. That is my opinion, ha? And that is my observation, no? Medyo na pag-iwanan siya hanggang sa dumating sa punto na ang dami na different version. Pero siya, ilan lang yung mga sikat na version niya, di ba? Pero ganun pa man, napakaganda. The M92 Beretta Silver Edition. Yun nga lang, sinabi ko na yung downside nito. Number 1, hindi siya naka-fix outer barrel, okay? Ang Beretta, bakit hindi naka-fix outer barrel? Mostly of the classic unit, 1911, yan, Beretta, hindi namin ipini-fix outer barrel. Bakit hindi mo pini-fix outer barrel, big man? Kasi mga Airsoft classic, no? May mga tao na gusto ma-maintain yung pagiging classic, ma-maintain yung pagiging vintage ng unit. Ngayon, pag pinakailaman namin right away na pinix outer barrel na namin, ang tendency, hindi na siya magiging original. Kumbaga, meron ng modification na ginawa sa kanya. Okay? Kaya, not unless i-request ng customer na, big man, baka pwede i-fix outer barrel mo na. That's only the time na kakalikutin namin na gagawing na i-convert, i-modify natin into a fixed outer barrel yung unit. Okay? Ginagawa namin yan sa mga Beretta, sa mga 1911, sa mga classic unit. Pero pag mga modern type unit, like John Wick, like 2011, like different version of 2011, talagang ina-upgrade na namin. Okay? Kasi, sino ba naman ang ayaw ng upgraded? Diba? Most of the ka-airsoft, syempre, gusto yung upgraded para less na yung problema, wala ng problema. Okay? Perfecto, Suganov. Ito na po yung unit nyo, sir. Demo and test fire na po natin. Okay? Release the magazine. Grabe yung Beretta. Ang bigat, no? At saka isa pa nga pala sa Beretta, normal sa kanya yung mataba yung grip. Botchog. Ang taba ng grip nyo, parang hindi siya pwede sa mga bata, no? Okay, so this is the magazine. Ang magazine ng Beretta is pakaingatan kasi prone sa pagkakaroon ng leak, lalo na kung malalaglag. Okay? Isa pa nga pala mga ka-airsoft pa, mamaya i-discuss ko sa inyo ha. Ito lilista ko lang, baka makalimutan ko eh. Okay. No, ang magazine ng Beretta, hindi siya screw type ha. Shafting type lang siya, rod type siya, no? So, pag just in case na nagka-leak, wala kayong screw na pipihitin, bagkos susundutin nyo lang siya. Okay? Press the valve then spray. Ang Beretta is 12 kg compatible lang. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 kg, hindi mo siya pwedeng gamitan ng CO2. Tatandaan nyo, matandang baril to. Okay? So, hindi pa siya ready for that technology. Okay, then spray tayo sa inlet. Ngayon, kunin natin yung unit. Kasi natin, i-lock manually, sprayan natin ang nozzle. Then, syempre, dito lang. Ako lang, ngayon lang to ha. Huwag niyong i-sprayan. Okay? Ngayon, merong isang sakit, issue si Beretta. Most of the Beretta, ang unang-unang nasisira is the safety lever. Itong adjustment niya ng safety. Bakit? Ito yung proper way, ituturo sa inyo yung proper way kung paano i-adjust yung safety lever ng Beretta. Okay? Pag yung Beretta nyo ilalagay nyo sa safe, dual. Kailangan distributed yung force na i-apply nyo. Left and right, kailangan sabay. Okay?
Hindi pwedeng one side lang. Hindi pwedeng dito mo lang i-safe or dito mo lang i-safe. Bakit? Mapuputol tong safety lever. Itong lever. Itong ina-adjust. Mapuputol kasi hindi niya kakayanin. Mabigat kasi matigas ang pag-safe ng Beretta. Pag i-unsafe nyo, ganun pa rin. Hindi pwedeng one side lang. Hindi pwedeng dito lang. Kailangan sabay. Pataas. Okay, ayan o. Okay? Pag i-safe nyo, sabay. Pag i-unsafe nyo, sabay. Okay? Ayan ha. Huwag kayong matigas ang ulo. Huwag kayong hindi susunod kasi ang mangyayari, masisira yung safety lever ninyo. Yan ang number 1 na nangyayari sa mga Beretta user, no? Kaya dito, tatandaan nyo ha, bakit ko tinuturo to? Kung tutusin, dapat wala na akong pakialam, di ba? Bakit ko tinuturo to? Kasi mga Carshop lifetime warranty po kami. Pag hindi ko tinuro to, sasakit ang ulo natin parehas. Pero pag tinuro ko to, malalaman mo kung paano yung tama, magkakasundo tayo, di ba? Okay, inom lang ako, baka lumamig. Okay. So, Beretta, then magazine, iwasang malaglag, kasi pag nalaglag, possible magkaroon ng leak. One full charge of the Beretta is equivalent to 27 BBs, okay? Hindi, I mean, one full load pala. 20 full charge. Sa AAG nga pala yun. Sorry, no? Medyo, dami ko na naman tanong. Ang daming tanong. Kaya kung may tanong ka, itanong mo na sa akin. Sasagutin natin mamaya, okay? Hatakin pababa. Put your right thumb here, all the way. Then dito ilalagay yung bala. Iwasang mabitawan to kasi baka mabasag, ha? Pamplang po tayo. Okay. Ngayon, kaya ako kinakalog na sideways para yung bala umalign. Okay? Ayan, para left, right, left, right, left, right. Walang bungi. Meron pa pala. Para mas maganda, mas solid. Okay? Ngayon, ang Beretta, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo lalagyan ng 14 kg. Ang lalagay nyo lang 12 kg. Kasi pag nilagyan nyo ng 14 kg, hindi niya kaya, sasabog. Okay? Masisira, mabibitak, mawawasak. 12 kg lang po. Hindi siya compatible sa 14 kg. Okay? Ngayon, upside down, then press down. 1, 2. Okay? Upgraded to. Naka-fine tuning. Naka-trigger job. Kaya, nilalagay natin 2 seconds lang. Ngayon, since upgraded siya, marami siyang ipuputok. Expected na natin na maraming ipuputok to. Okay? Meron ng bala. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, firing! Grabe, napakasarap. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay, tapos, make sure, grabe, daming oil. Make sure, bago itabi, make sure walang lamang bala. Bala. At syempre, make sure walang lamang hangin. Okay? Ngayon, magtatanong ako. Ilan sa tingin nyo yung natitirang putok dito? Okay, no? Nagpaputok na tayo, let's say 20 rounds, no? Sa tingin nyo, ilan yung natitirang putok dito? Mamimigay ako, Mamimigay ako ng something. Something that, na kakahiligan nyo. Okay? Mamimigay ako ng Big Man sticker plus rifle. Rifle na ballpen. Okay? Mamimigay ako ng Big Man sticker plus rifle sa kung sinong makakahula. Okay? Upgraded yung unit natin, ha? Ito ipapamigay ko, ayan, ha? Okay, yan. Plus ito, ayan, yan. Yan, ha? Okay. Upgraded yung unit natin. Okay? Nagpaputok tayo ng 20. Ilan sa tingin nyo yung natitira pa na kayang iputok nito? Ilan sa tingin niyo? Yung makakahula, mananalo ng tactical ballpen at saka ng sticker. Okay? Ilan po sa tingin niyo yung natitira na kayang iputok nitong unit na to? Yan. Sana may makahula. Gusto ko mabigyan kayo ng Big Man sticker at saka Big Man tactical ballpen. Okay? Yan, ha? 8 na lang po, bossing, sabi ni Romer. Okay? 8 na. So, nag-20 tayo na putok. So, 8 bali 28 daw. Yun ang hula niya, ha? Okay? Ito mapapanalunan. Kaya, galingan ninyo. Okay? 8 daw, sabi ni Romer. Si Romer lang yata ang uhula. O sige, go na natin. Okay, ha?
walang uhula. O, pasensyahan ha. Pag nanalo si Romer, naku po. Yan. Yan ang mapapanalunan ha. Okay, bilang tayo. 5, 4, 3, 2, and 1. Sabi ni Kenshin Himura, 60 rounds. Okay? Dalawa lang ang umula ha. O, sige, walang sisihan. Okay. Firing tayo. So, 28. Sana umabot ng 28. Sana umabot ng 60. Okay? 28, 29, 30, 31. Ay, hindi. 31. So, 28, 29, 30, 31. So, 23 pala. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Sorry. Sino ba to? Yan, si Romer, wala po, bossing. Lagpas na tayo, nasa 30 na tayo. Yung Benji Bong Lontok, 7. Nako po, mas mahina. Mas hindi nyo pa siguro kilala yung gawang big man, yung tatak big man. 30 na tayo ha. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Okay, yung 2 seconds na nilagay natin, tinumbasan na ng 40 rounds. Sarap, di ba? Ang tipid, di ba? O, kaya, ano pang magagawa nyo? Ano pang masasabi nyo? Di ba? Saan ka pa? Doon ka pa ba sa mumurahin ng China o dito ka sa gawang big man, tatak ng big man? Okay, di ba? 40. Tingnan natin. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Okay, yung 2 seconds, tinumbasan na niya ng 50 rounds. May hangin pa kaya? May hangin pa. Malamig pa kasi. Di ba? Okay, yun, walang humula at mukhang walang mananalo. Pero ito, 50 na tayo. Ang hula ni Kenshin Himura, 60 rounds. Mapanalunan kaya ni Kenshin to? 60 rounds. Kaya lang, ang lamig ng magazine kasi naka-aircon ako. Medyo i-cool down muna natin, no? 60 rounds, Kenshin, kapit. Pag nanalo ka, pag nag-60 rounds siya, meron kang tactical sticker at saka tactical rifle. Okay, no? Ayan. Mapapanalunan mo yan, sa'yo na yan, basta mag-60 siya. Okay? Ayan. Sana umabot ka, no? Okay, sana umabot ka. Okay, pasok. Okay. Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, flip 8, flip 9, 60. Naku po, nag-60 rounds. Ang tanong, 60 rounds nga lang ba? Diba? 60 rounds nga lang ba, Kenshin? Pag ito, Kenshin, hindi na to pumutok, panalo ka. Pero pag to pumutok, matatalo ka. Hindi ko kaya tanggapin yung boto ni RB Matutina. Ngayon na siya bumoto, no? Kung kailan nakapagpaputok na tayo ng marami. Sorry, no? Sorry po. 40 rounds yan. Actually, lagpas na tayo sa 40, nasa 50 na po, nasa 60 na po tayo. Mga Airsoft, yung 2 seconds na nilagay natin na gas, sumi-16 putok na. Tingnan natin. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 70. Naku po, ba't ayaw mo na maubos? Ba't ayaw mo nang tumigil? Yan ang gawang big man, tatak ng big man. 70 rounds na mga ka-airsoft. Napakalakas pa niya. No? Diba naman yan? 70 rounds. Tingnan natin. Diretso na natin kung meron pa. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 78. Okay na. 78. Okay. 78 rounds para sa isang 2 seconds na gas. Dito lang meron yan. Dito lang nangyayari yan sa Pigman. Okay? Unit ng ating ka-airsoft. Perfecto. Suganov of Villa Maria Homes, Sumag, Bacolod City, Negros Occidental. Bossing, ito na po yung unit mo. Sana po napanood mo yung live. Kung hindi mo man napanood, sana po balikan mo, i-replay mo. Okay? Ito na po yung unit mo for packing and for shipping. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, diretso tayo kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Sagot tayo ng mga tanong ng ating mga ka-airsoft. Okay. Ang tanong, number 1, Big Man.
para sa rifle, para sa pistol ko na nung una kong binili ay 350 FPS. Ano yung yung pinakamabigat na klase ng bala na pwede kong gamitin? Okay, actually lahat pwede mong gamitin. Pero merong recommended na sinasabi. Ang recommended ko is kung 350 yung airsoft mo, pwede kang gumamit ng .20, syempre yan ang standard. Pwede kang gumamit ng .25. Kung China BBs yung ginagamit mo, pwede kang gumamit ng .28. Kung Taiwan BBs naman, .30. Okay, no? Ngayon, 350 FPS, tingin ko kasi kung tataas pa sa .30, baka mahirapan na yung unit mo. Yung desired mo na range is hindi niya maabot. Kaya, stick ka lang siguro sa .20, .25, .30. Kung Taiwan, okay? Pero kung China, .28 BBs, okay? Yun. Sagot natin, ang bilis, no? Question number 1 yun, okay? Big man, ano ang the best? AEG or GBBR? Nasa sa yan, no? Galing kay Jerome of Las Piñas. Jerome of Las Piñas, nasa sa yan. May mga tao kasing fan ng GBBR. Meron rin mga taong ayaw sa GBBR. May mga taong favorite ang AEG. Meron din naman mga taong ayaw ang AEG, no? Nasa paggagamitan mo yan. Kung sa tingin mo lalaban ka in-game site, makikipag-war games ka, go for the AEG. Mas effective. Pangit naman kung AEG lahat sila tapos ikaw naka-GBBR, di ba? Pangit din naman kung naka-GBBR lahat, then ikaw mag-AEG, di ba? Basta yung pros and cons ng bawat isa is alam mo. Number 1, AEG merong 300 rounds na bala. Compare mo sa GBBR na 30 rounds. 10% lower, di ba? Yun. AEG, 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine kung maganda yung battery mo. Di ba? While sa GBBR, 1 gas canister is good only for 20 magazine. O, di ba? 20 magazine na tigte 20 rounds. Ay, na tigte 30 rounds. Yung sa AEG, mas lamang talaga yung AEG. Parts availability, mas marami pong parts na available na upgrade parts sa mga AEG than the GBBR. Okay? Parts availability, yung pagiging mura ng parts, mas mura po ang parts ng mga AEG than the GBBR. No? So, in short, overall, mas effective ang AEG than the GBBR sa mga senaryo na paglalaroan mo. Okay? So, ayun, I just hope na nasagot ko na matino yung sagot. I just hope na nakapulot ka ng aral doon sa sagot ko. Okay? Okay, big man, ngayong gun ban, pwede bang ilagay sa motor pala, ang airsoft natin, especially pistol? Lagi ko sinasabi sa inyo, nasa gun ban period tayo, iwasan nyo na yung pagbiyahe, no? Iwasan nyo yung pagbiyahe ng pistol nyo kasi syempre baka mapahamak lang kayo, baka ma-one time kayo, mapagtripan kayo ng mga kapulisan natin, ng mga tiwaling pulis, di ba? Okay lang kung doon ka mapupunta sa mga matitinong pulis, di ba? Papaliwanagan ka, tuturuan ka. Pero pag doon sa mga tiwaling pulis, baka perahan ka, di ba? Kaya ingat ka doon, no? Pero hindi ko sinasabing ganun nga ang mangyayari, pero most of the policeman kasi is matitino naman. May mangilan-ngilan nga lang na anay sa serbisyo, no? Pero marami pa ring maraming mas matitino kaysa doon sa mga gumagawa ng kabulastugan. Okay? Hanggat maaari, during the gun ban, sunod lang tayo, wag na lang tayo maging pasaway. Kasi tayo rin naman magbe-benefit di ba? Yun nga, hindi mo pwedeng i-travel, especially nakamotor ka, no? Alam naman natin, aminin natin yung katotohanan na mas mainit doon sa mga nakamotor kaysa doon sa mga naka four wheels, no? Yan ang katotohanan sa mundo natin. Kaya, hindi naman natin pwedeng itanggi pa yan, no? Okay, boss, meron ka ba magazine na lang na Shadow to Orange pang CO2? Yes, meron naman kami. Edward Carpena, meron naman kami. May available, no? Okay. Isa pa, Kent Reyes. Iba-block kita, sorry, no? Wag nyo pong i-plug yung comment section, no? Kent Reyes, last warning.
Baka po ma-block po kayo ng system natin. Kasi auto-block po yung system natin. Pag may nagpa-flood, binablock po, no? Tandaan nyo, sinasabi ko naman sa inyo, comment section is not for inquiring, di ba? Comment section hindi para magbentahan. Comment section hindi para magtanong ng mga bagay-bagay, no? Comment section is for your inputs on a certain topic. Kung meron ka ma-share, mag-comment ka. Pero kung wala, makinig ka. Okay? So, yun. Okay, meron ako announcement. Mga ka-airsoft, no, pag kayo, nakiklaim kayo ng warranty. Nakiklaim kayo ng warranty, no? Just make sure na sasabihin ninyo yung totoo. Magsasabi kayo ng totoo. Huwag kayo magsisinungaling. Halimbawa, pumunta kayo sa doktor, Dok, masakit po yung tiyan ko. Ang gagawin ng doktor, tatanungin ka niya, masakit ba tiyan mo? Kailan pa? Sabihin mo, maging tapat ka. Kailan pa masakit? Sabihin mo, kagabi pa, Dok. Diba? Sabihin mo yung totoo, huwag mo sasabihin na, kanina lang, Dok, pero kagabi ka pa namimilipit. Diba? Huwag mo sasabihin yun. Sabihin mo yung totoo, kagabi pa po, Dok. Anong ginagawa mo bago sumakit ang tiyan mo? Nakaupo po ako, katatapos lang namin kumain. Sabihin mo yung totoo, di ba? Para alam ng doktor kung paano at saka saan magsisimula. Gets nyo ba? Okay. Sasabihin ng doktor, ano ba yung kinain ninyo? Sabihin mo yung totoo mong kinain, huwag ka magsisinungaling. Di ba? Ganon din sa airsoft. Okay. Pag tinanong kayo ng binilan nyo, sabihin nyo yung totoo. Naglalaro kasi kami ng mga anak ko eh. Tapos, nabagsak niya yung unit. Nung nabagsak niya, nung nilagyan namin ng gas, ayaw nang pumutok. Sabihin mo yung totoo. Huwag kang magsisinungaling. Huwag mong sasabihin na hindi nga madalas gamitin yan. Hindi nga nagagamit yung unit na yan eh. Nakatabi lang dyan. Huwag kang magsisinungaling na sasabihin mo na hindi mo ginagamit yung unit. Ano yun? Nagmumulto? Di ba? Walang unit na matino na masisira nang hindi naman ginagamit. Kaya yan nasira kasi hindi ginamit ng matino. Di ba? Hindi ginamit ng tama, kaya nasira yung isang unit. Okay? Pag kayo, nakiklaim kayo ng warranty, sabihin nyo yung totoo kasi nakakatawa kayo pag hindi nyo sinabi yung totoo. Pag itinanggi nyo, pag nagsinungaling kayo, alam ng dealer nyo yun. Diba? Pagkabukas pa lang ng gunsmith, alam ng gunsmith kung gastado yung unit, kung nalaspag yung unit, kung nilagyan ng silicone oil yung unit, kung hindi ginamitan ng tamang bala, kung hindi ginamitan ng tamang gas. Alam ng gunsmith po yun. Kaya wag po natin itatanggi. Wag natin sasabihin na, bakit kaya na ang bilis nasira ng unit? Hindi naman siya ginagamit. Hello? Hindi po masisira yung isang unit kung hindi ginagamit. Masisira po yan dahil mali yung paraan ng paggamit. Okay? Yan. Magsabi kayo na totoo, huwag kayo magsisinungaling kasi nakakahiya lang kayo dahil maaano yan eh. Ma-tetrace natin yan eh, no? Edward Carpena, Sir, mag-message po kayo, no? Para po, maibigay sa inyo yung full info ng details ng tinatanong. Okay? Okay, next question natin. Big man, bumibili ka ba ng second hand unit? Nako, hindi po ako bumibili ng second hand unit. No? Hindi po ako bumibili ng second hand unit at hindi po ako nagbebenta ng second hand unit. Kung sakaling may magbenta sa akin ng second hand unit, kinakahoy po namin. Pero hindi namin binebenta. Okay? Wag po kayo mag-inquire regarding sa second hand unit dahil yung China unit nga na bago, wala kami. Yung second hand pa. Di ba? Hindi namin pwedeng i-cater yung second hand kasi hindi namin alam kung gaano kaingat yung unang nagmay-ari nito. Hindi namin alam kung gaano iningatan yung unit na yun. Di ba? Kaya hindi kami bumibili kasi masisira lang kami, mapapahiya lang kami doon sa unit na second hand. Okay? Kasi most of the airsoft is matigas ang ulo, hindi sumusunod sa tama, kaya napapahamak. Tapos, bibili namin yung unit na pinagsawaan niya, tapos, ibebenta namin. No way! Negative po tayo dyan. Okay?
Ano ang pinagkaiba ng stock pistol nyo sa ibang seller? Okay. Roberto Gamad, wala na po kaming stock pistol. 95% of the pistol that we are selling are upgraded pistol. Okay? Ngayon, kung naghahanap ka ng stock na pistol, okay, ganito yung makukuha mo. Yan ang makukuha mo, ha. Kung naghahanap ka ng stock pistol, ganyan. Yan. Ayan. Kami, yung mga pistol namin is naka-fix outer barrel. Pakita ko sa iyo, kahapon pinakita ko silver T-Rex, ngayon pakita ko black T-Rex, okay? Black T-Rex, normal ito, kumakalog to, maingay to, pero yung sa amin, walang kalog. Yung sa amin, walang kalog kasi naka-upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Okay? Walang kalog, kahit kalugin mo, walang kalog. Ito, kalugin natin. Mipit. Yan. China na nga, nagkakandalo-loko. Ito, kalugin natin. Yan. Yan ang pinagkaiba, ha? Yan ang pinagkaiba. Ngayon, kung hindi mo pa nakita yung ibang pagkakaiba, after nitong live na to, manood ka. Tignan mo kung yung Beretta namin, ilan ang putok na ginawa sa 2 seconds na gas. Okay? Nasagot ng video yung tanong mo, anong pinagkaiba namin? Manood ka ng video natin. Okay? Ayan. Manood ka para alam mo yung pinagkaiba, di ba? Para hindi ka nangangapa sa dilim. Okay? Ayan. Boss! Ayan. Okay. Next question natin. Next question natin. Big man, bakit hindi pwedeng i-recycle ang bala? Pag ba gumamit ako ng steel BBs, pwede ko siyang i-recycle na? Okay. Unang-una, hindi recommended na gumamit ka ng steel BBs sa airsoft. Hindi paano ba to? Hindi namin kayo ina-encourage na gumamit ka ng steel BBs. Steel BBs, bulitas, tingga, is ginawa para sa airgun. Ngayon, kung gagamitin mo sa airsoft, hindi na siya airsoft, magiging airgun na siya kasi ginamitan mo na ng steel BBs. Okay? Hindi allowed ang steel BBs sa airsoft. Kung bakit hindi allowed, manood ka nung vlog ko kagabi, ipinaliwanag ko ron kung bakit hindi allowed yung steel BBs sa airsoft. Tapos, wag na kayong gumamit ng steel BBs. Pag gumamit kayo ng steel BBs, sayang lang yung masisira lang yung unit ninyo, no? Tandaan nyo, ang airsoft hindi siya ginawa para gamitan ng steel BBs. Ang airsoft ginawa para gumamit ka ng ceramic BBs. Okay, ha? Basta sunod lang kayo kasi pag sumusunod kayo, hindi kayo mapapahamak. Okay, then yung isang tanong, bakit hindi raw pwedeng i-recycle ang bala? Okay, ang bala, ang ceramic BBs is naka-design na pag nag-impact sa matigas na bagay, mag-crack. Hindi dinesign ang BBs, ang ceramic BBs, para pulutin mo pa ulit. Naka-design talaga yan para mag-crack or mabengkong. Pag ginamit mo yung bala na naiputok na, hindi mo mapapansin na bengkong pala yan or may crack yan. Halimbawa lang, nag-crack dun sa loob. Anong sisirain? Sisirain yung internals mo. Sisirain number 1 yung nozzle mo. Pangalawa, sisirain yung half-up rubber mo. So, sunod-sunod na yun. Nozzle, half-up rubber, half-up chamber, inner barrel, etc. 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 Okay? Mura lang kasi yung bala. Tapos gagamitan, i-recycle mo. Sayang naman yung unit mo. Diba? Ang murang-mura lang ng bala eh. Tandaan nyo ito mga airsoft ha. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso is mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, hindi mo afford ang airsoft. Hindi mo afford na bumili ng bala. Ibig sabihin, kasi mahalaga sa'yo yung piso eh. Ang tendency, gagamit ka ng used na bala, ng naiputok mo na. Pag gumamit ka ng naiputok mo na bala, sayang yung unit mo, masisira. Diba? Kaya, kung ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. Aminin natin sa hindi, walang matipid na hobby. Lahat ng hobby
magastos. Lahat ng hobby, pagbubuhusan ng pera. Walang hobby na pwedeng mamburaot ka lang. Okay? Lahat ng hobby, magastos. Walang hobby, walang libangan na matipid. Okay. Nasaan na tayo? Apigo, Makaraig, Rap. Ford naman, boss, overpriced ka lang, kawawa newbie sa'yo. Oh, hindi ako overpriced, boss. Hindi nyo lang po naiintindihan kung bakit, di ba? Paano mo sasabing overpriced ako? Upgraded ang unit ko. Oh, tignan mo, oh. Yan ang unit, di ba? Alam mo naman pag bumili ka ganyan ng mga unit, tignan mo yung unit ko, oh, naka-fix outer barrel, oh. Di ba? Oh. Paano overpriced? Oh, di ba? Tandaan nyo to, walang maganda na mura. Lahat may kaakibat na presyo. Okay? Walang overpriced dito. Naka-fine tuning, naka-trigger job. Overpriced pa ba matatawag yon? Upgraded? Naka-hammer protection price? Naka-hammer protection pad? Overpriced bang matatawag yon? Di ba? Yun. Relax lang, no? Relax lang kayo dahil hindi pwedeng mangyari yon, okay? Ano nga ako? Pero nga ako ng nak. Quality units, yes. We are after on quality units kesa sa quantity, no? Mas gusto namin yung quality kesa quantity. Pahiram ako ng cellphone. No? Mas gusto namin yun. Kasi kung ang mangyayari, pahiram ako ng cellphone, bilisan mo. May nagtatanong kasi rito, kailangan kong mapicturan. Mawawala yung tanong niya hindi gaano nakakaintindi si Sir Apigo, Makaraig. Sabi niya, lahat ng items mo upgraded, hindi siguro. Hindi ko po sinabing lahat. Ang sabi ko, 95%. Well, in fact, yung nilive ko kanina na Beretta, hindi ko sinabing full upgrade yun. Ang sabi ko lang, hindi nga siya naka-fix outer barrel Di ba? Hindi ko sinasabing lahat. Sabi ko, almost, no? Ngayon, kung hindi niyo po naiintindihan yung salitang almost, i-google niyo po. Doon makikita niyo kung ano yung ibig sabihin ng almost 95% is upgraded. Okay, no? Anyway, wag na natin pansinin yung mga toxic na yan. Di ba sabi ko nga sa inyo, 2025, kaya may mga toxic kasi nandun sila sa likod natin. Kaya may bashers. Tandaan nyo si Duterte, si BBM, lahat yan may bashers. Si Manny Pacquiao, gumagawa ng tama. Si Willie Revilla, may lahat yan may bashers. Yung bashers nila, kaya sila pinupukol kasi hindi sila mausaran. Diba? Ganun lang yun, no? Yung bashers nila, gigil na gigil kasi hindi makausad. Diba? Okay, nasa buyer yung kung bibili sila ng stock at upgraded. Gerald Balmes, actually, hindi naman namin pinipilit Hindi naman ipinipilit. Kung gusto mong bumili, edi bumili ka. Lahat naman tayo may free will di ba? Lahat naman tayo may free will. Ngayon, ang tanong, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Apektado ka ba? Di ba? Inuutang ba namin sa'yo yung pinambibili namin, yung pinampupunan namin? Hindi naman di ba? Ngayon, kung hindi ka naman apektado, huwag kang iiyak. Di ba? Huwag kang iiyak. Kumbaga, ano ka lang, relax ka lang, di ba? Ang problema hindi ka naman attorney, di ba? Sir, good evening. Ano pong best attachment and accessories sa Glock 17 Gen 3? Salamat po. Regarding Glock 17 Gen 3, kasi kami, ako, gusto ko sa isang pistol, simple and nice. Regarding sa attachment, nasa sa'yo yun, no? Kasi ganito, halimbawa, ang Glock, let's say, nilagyan mo ng flashlight or nilagyan mo ng laser. Hindi mo na siya maikakabit sa holster. O, di ba? Yun lang sa akin, point of view ko lang yun. Hindi mo na siya mailalagay sa holster kasi may flashlight na siya, may laser na siya. Ang hirap nang ikabit. Then, ang bawa Glock. Kaya ka nag-Glock para lightweight. Parang defeated ang purpose kung papabigatin mo siya. Di ba?
yung Glock, papabigatin mo, papangit, 'di ba? Papangit. Defeated yung purpose, 'di ba? Ayun. Tapos meron sabi dito na bakit makakapalapag ng detail? Bakit di makapaglapag ng detail parts list ng upgrade? Laging fine tuning yung trigger job. Boss, nood ka ng mga vlog ko. Makikita maaano mo ron yung detail kung ano yung in-upgrade, no? Mahirap kasi nasabi ko na kanina din, uulitin ko pa. Nood ka ng mga vlog, malalaman mo 'yan, no? Madali lang naman malaman. So, ano lang po, nood lang po kayo ng vlog para makita ninyo. Wala naman po problema. Hindi namin tinatago yung upgrade. Actually, lagi ko ngang ina-announce di ba? Nood lang po kayo ng vlog para po para maging ma-educate namin kayo regarding dun sa sinasabi po namin na upgrade, di ba? Basta mapapanood nyo naman yun. Hindi naman po namin itinatago yung mga upgrades na yan. Siyempre, sineshare nga rin po namin yan. Kaya lang, it's just that, siyempre yung diskarte kung paano ina-upgrade, yun yung essence doon. Yun yung masarap, ron. Kumbaga yun yung bagay na, how do you call this? Na sikretong malupit na tinatawag, di ba? Naglolo ko tong hindi ako gaano makabasa. Pengi ako ng cellphone na may business suite. Hindi ko mabasa yung yung mga nagpapa-shoutout at saka yung tanong. Dalian mo, pakibilisan mo lang para masagot natin to ng maayos, okay? Okay, next question natin, no? Big Man, gaano katagal ang lifetime warranty? Came from the word itself, lifetime warranty. Pag sinabi po syempre ng lifetime warranty, lifetime. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay. Halimbawa, yun nga, diniscuss ko na to, no? Pero ano ba yung nasasakupan ng lifetime warranty natin? Okay, dali Lifetime warranty. Ano ba yung nasasakupan ng lifetime warranty natin? Ang nasasakupan po ng lifetime warranty natin is minor parts and the service. Pag sinabing service, yung labor. Kumbaga, wala kang problema regarding sa labor, di ba? Tapos, yung service is kailangan syempre dalhin mo sa amin para magawa namin yung unit. Ngayon, kung hindi mo sa amin dadalhin, hindi po namin magagawa yan, di ba? Kaya kailangan makarating po sa amin. Ngayon, regarding sa parts, kung mga minor parts lang, spring, ano pa ba? Spring or mga liit-liit na parts lang, kaya na namin i-cover yon, free na po yon. Pero syempre, pag halimbawa, yung parts like, yung lagi ko sinasabi, nalaglag sa third floor, nasagasaan ng sasakyan, or inilubog mo sa tubig, nasunog, pumutok yung motor, sumabog yung battery. Actually mga ka-airsoft ang battery po is hindi po nasasaklawan ng warranty, okay? Ayan sinabi ko lang ang battery is hindi kasama sa warranty yan. Ang battery is paano ba sabihin to? Ayun, ang battery kasi is nasisira lang pag hindi tama yung paggamit, di ba? Pero kung gagamitin mo ng tama, i-charge mo ng tama, libre, kumbaga, libre ka sa sakit ng ulo. Pero sasakit ang ulo mo pag hindi mo siya gagamitin talaga ng tama. Naglolo ko talaga. Kakainis Hindi ko alam kung bakit ang hina ng connection na naman. Kanina malakas ang connection nito no? Ayun, okay. So, question number... Nasaan na ba tayo? Okay, pandami ko na palang nasagot Okay, Big Man, sa paggamit ng gas, pwede ko bang gamitan ng 12 kg yung rifle, GBBR rifle ko? Okay, pwede raw ba niyang gamitan ng 14 kg yung GBBR rifle niya? Yes, pwede mong gamitan ng
ng 12 kg yung GBBR rifle mo. Pero, sa paggamit mo ng 12 kg, hindi niya mamamaximize yung lakas. Mas maganda pa rin gamitin mo yung tama, which is the 14 kg. Yes, puputok siya, pero hindi mo ganong ramdam yung sipa. Kumbaga, bawas. Bawas yung lakas kasi nga, hindi mo ginamit yung tamang gas para sa kanya. Pero kung gamitin mo yung tamang gas, syempre, yun, mararamdaman mo yung talagang lakas niya, di ba? Kaya, gamitin lang po natin yung tama. Yung tamang gas, yung tamang how do you call this? Tamang gas, yung tamang, kasi ganito, meron kasing ako nakikita na mga gas blowback rifle na compatible na rin into CO2, no? Kaya lang, hindi ko lang alam kung gaano itatagal no, kasi siyempre CO2 matindi. Sa mga all stock na gas blowback rifle, I don't think natatagal sila. Pag all stock yung gas blowback rifle, hindi ko sure kung tatagal yung internals ng gas blowback rifle, no? Kasi most of the gas blowback rifles are alloy internals lang. Maliban na lang kung in-upgrade na, no? Okay? Then, okay. Nasa na ba tayo? May mga tanong pa ba? Baka may mga tanong pa dyan, ha? Yung mga makabuluhang tanong, syempre, para masagot natin ng tama, di ba? Okay, Romel, grabe, solid, boss. Meron ba shadow? Ano pa marinig ko yung stock na, ano pa may pinagkaiba ng stock? Okay. Boss, ano effect ng malakas na gas sa ENC airsoft? ENC airsoft, kasi ang ENC airsoft, yes, it can perform, pero hindi mo siya pwedeng gamitan ng malakas na gas kasi ang ENC airsoft is hindi ganun katigas yung laman loob niya, no? I'm sorry to say to you, kung ENC user ka, ENC airsoft is alloy lang yung laman loob. Hindi katulad ng especially the Glock. Hindi katulad ng mga mas high-end full steel. 'Di ba? Hindi man full steel, CNC. Pag sinabing CNC, search nyo po sa Google, malalaman nyo kung anong pinagkaiba nung raw materials sa virgin materials, no? Mas matibay kasi ang virgin materials than the raw material. Ibig sabihin, raw materials, recycled materials, no? So, kung ENC user ka, gamit ka lang ng 12 kg. Pag ginamitan mo ng 14, baka mapadali lang yung buhay niya. Yun lang ang masya-share ko, pero nasa sayo pa rin yan. Kumbaga, gas at your own risk nga, sinasabi, di ba? Ayan, gumamit ka ng ng ENC, nasa sayo na yon, di ba? Okay, so yun. Grabe, nakapagsagot tayo ng ang dami, no? Okay, sir, good evening. Okay, ayan. Kita mo yung mga nambabash, no? Biglang nag-delete ng mga message, di ba? Matino ba yan? Tandaan nyo ito mga airsoft, ha? Pag may nambabas sa'yo, walang taong mambabas sa'yo na mas mataas ang estado sa'yo. Lahat ng mambabas sa'yo, yung mga naaapakan mo. Lahat ng mga nambabas sa'yo, yung nasa likuran mo. Tandaan mo, walang basher na ahead siya sa'yo, ang layo ng estado niya sa'yo, tapos ibabash ka niya. Walang ganon. More, karamihan sa mga basher, yung mga nasa likod mo. Yung mga taong hindi makatapat sa'yo. Di ba? Tayo, naka-broadcast sa mukha natin. Sila ba i-broadcast sa mukha? Hindi, gumagamit nga silang dami account, di ba? Ayun. Kaya, wala mga basher na kaya kang lamangan. Okay? So, ayun, no? Ayun, kita mo, nawala yung mga message sa mga basher. Di ba? Kasi, barotcha sila di ba? Kaya, yun lang, mga airsoft, no? Kaya, boss, baka pwede 1911 balak ko i-silver metal. Ano maganda? Pantanggal ng kulay na black. Nako, sa pagkakataon na yan, boss, ayaw kong mag-suggest, no? Ayaw kong mag-suggest kasi hindi ko ina-advise, no? Kung black yung unit mo, hayaan mo ng black. Pag sinilver mo,
Baka hindi mo lang magawa ng tama, papangit pa, di ba? Pero nasa sa iyo yan, kung balak mo, unit mo yan. Siyempre, lahat naman tayo, merong free will na sinasabi. Lahat naman tayo, merong, paano ba sabihin to? May kalayaan, di ba? So, malaya tayo na gawin kung ano yung gusto nating gawin, di ba? Yan. Kaya, lahat tayo, merong free will, okay? Okay mga Karsop, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.